corruption. At nabanggit na ang pangalan ng isang senador na may bagong girlfriend na dating artista din. Oo. Itong senador na ito ay kasabwat daw at hindi ipagkakaila dahil may mga whistleblower na nagsasabi na yung pamilya nila ay talagang involved sa pogo dyan sa kanilang kinaroroonan sa Pampanga. Ito po, unang in-expose nitong ating kaibigan na abogado, si Attorney Toto Causing. Ito po ang una niyang binanggit tungkol dyan sa Senator Lito Lapid di umano. Akala ni Lito Lapid, drama lang ito sa Quiapo. Pero ito ay true to life story na involved ang kanyang pamilya dyan sa Pogo. Ito po si Causing. Ang problema nitong Lito Lapid, unang-una, sinabi niya na ako raw ay tinatanggi niya na wala siyang lupa dyan. Okay. So, ngayon, tinatanggap ko yung hamon mo kung may ebidensya. So, may hawak po ako na tax declaration. Nakalagay, tax declaration. Lapid Manuel and Lapid Marisa T. spouses. Kailan ibinigay? 2010. So, ibig sabihin, ano ito? At saka, Lito Lapid, huwag ka na magmaang-maangan na hindi mo alam na mayroong pugo. Nakakaano ka, nakakasal. Tapos, kikwento ka, yung engineer doon, kilalang-kilala mo, yung si Mayor, kilalang-kilala mo, bakit sasabihin mo yung pugo ay hindi mo alam? Okay, Mr. Attorney Toto Causing has made his point. And what did he say? Na itong si Lito Lapid ay protector ng mga pogo. Di umano. At ito po ay napatunayan ngayon dahil may isang mag-ina by the name of Yumi Santiago at yung kanyang nanay, pinatunayan na yung pamilya ni Lito Lapid, di umano, ay talagang buong pamilya ay malapit sa mga nagpapalakad ng pogo dyan sa Pampanga. Ito, pakinggan natin itong interview ni Sas Rogando dito kay Yumi Santiago. At itong, bago natin ipapakinig, yung Yumi Santiago, mayroon siyang vlog at mayroon siyang part 1, part 2, part 3, part 4 at saka finale na sinasabi niya doon na yung anak ni Lito Lapid, a certain Maan hindi Maan Ontiveros, a certain Maan Lapid na namumuno dyan sa Airport Authority ay may kinalaman sa pagpaalis ng 600 pogo. At ito po ay kasabwat daw ang mga empleyado ng Bureau of Immigration. Pinatunayan nila pero biglang naglaho ang mga vlog niya. Nagkabayaran ba? At minensyon ni Yumi doon sa interview or sa kanyang vlog na nakialam daw itong si Mr. Panelo. Ay, hindi ko alam kung sintong Panelo na ito. Ito ba yung Kengkoy na Panelo? Na binalaan daw sila na sinasabi daw nitong Yumi na tumawag daw kasi mga Duterte itong pamilya na ito itong mag-ina na ito. Tumawag daw si Panelo at wag na lang daw itutuloy itong mga vlogs nila dahil kaibigan niya si Lito Lapid. Nakakapagtaka naman, yung Lito Lapid na sa partido ni Marcos, isa sa mga kandidato. At ito namang si Panelo ay nagpapakita na loyal daw siya kay Duterte. So, bakit mo poprotektahan ang isang kalaban? Iyon ang tanong. At dito mapapakinggan natin itong Yumi Santiago na
ini-interview ni Sas Rugando. Rogando, na sinasabi niya na nakita niya yung Maan ay may kinalaman doon sa mga umalis na mga Chinese na 600 at binabilisan ang pag-alis, mayroong pera involved dito. Okay, pakinggan natin itong interview ni Sas Rogando. May sinabi ka dyan na pinatakas. Sino unang sinabi mo? May mga pinatakas na pogo. Okay? At ang nilink mo ay isang nagngangalang Maan. Tanong ng karamihan ngayon sa atin, Yumi, sino si Maan at kaano-ano mo siya? Si Maan is anak siya ng senador at isa siya ang mismong head ng airport ng Clark. Siya mismo ang head ng airport, and then naging kaibigan ko siya for how many years? Si Maan ba ay si Maan Lapid na head of P.I. Clark International Airport? Yes, siya. Ngayon, so si Maan Lapid, ito ba ang sinasabi mong anak ng senador? Oo, siya. Sino senador ang tatay niya? Hindi ko alam. Si Senator Lito Lapid. Okay, so ang Maan Lapid na pasabog ng taon ay si Maan Lapid na anak ni Senator Lito Lapid. Yumi Santiago, sinabi mo na si Maan ang may responsibilidad na magpatakas ng mga pogo. Tama ba o hindi? Yes, siya. Siya. Ngayon, ang tanong ng bayan, paano mo nasabi na siya ang may kagagawan nito? Nakita ko mismo yung all in all, kumbaga, nakita ko na mismo yung manifesto na nakapangalan kay Senator Risa Hontiveros. Sabi mo kasi, nakita mo ang manifesto. Anong ibig sabihin ng manifesto? It's direct report yon ng total na, para siyang incident report na nangyari. Tapos, ipinasa siya directly doon sa taong concerned para magkaroon ng investigation, proper investigation. Ganun. Okay. So ito, manifesto ito ng Bureau of Immigration. Anong nakalagay sa manifesto? Ang nakalagay doon is total of 3 aircraft. Tapos 3 aircraft, and then majority is Taiwanese. Actually, hindi siya pinatakas. It's arrival. Arrival siya. Arrival na pinarush yung pagtatank ng visa. Tapos, walang investigation. As in, sinabihan lang yung mga nasa IO na papasok na lahat yan. So, kaya nag-OT sila. And then, binigay lang is, syempre may mga binigay na, under the table na pera. Hindi nasiyahan yung mga tao. Okay, wait Ito ang klaro. Yung pinatakas is pinapasok. Ibig sabihin, pinapusli papasok. Papasok, oo. Kailan ito nangyaring pinapasok? That was last year. I don't know if September or October. Mga ganun naglalaro kasi siya doon. I can't remember. Pero, kasagsagan siya ni Ng hearing. Ng hearing ni Alice Go. So ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bonggang-bongga. Ilang mga aircraft ito? 3 aircraft sa Taiwanese. Ngayon, sinong nagpakita sa iyo ng manifesto? Taga-BI. Taga-BI. Pwede mo bang pangalanan ang taga-Bureau of Immigration na yan? Huwag na. Pwede ba huwag na? Okay, so ito ay mga Taiwanese na pinapasok ng bansa sa Clark. So ito yung sinasabi niyong pinatakas. Papasok. Pero yung pinatakas ay papasok ng Pilipinas. Rush. Itong mga Taiwanese ba ito ay Pogo? Yes. How did you know na Pogo sila?
after mag-expire ng ito malaking ewan ko kung mabubuksan ulit, pero I think January din nagkaroon ng tawag dito, raid ang BI with RTIA, alam ko, tsaka NBI. Expired na lahat ng ng visa nila. 200 of them were caught, tapos sa Pogo Hub. Ito yung mga Taiwanese. Taiwanese. Actually, madami na din. May Chinese, Taiwanese, halo-halo. Okay, sinabi mo mismo na anak ni Senator Lito Lapid ang nagpapasok. Okay. At ang mga nag-assist na Bureau of Immigration sa Clark ay binigyan ng 20,000 each. Ito ba ang dahilan kung bakit may mga nag-explode dahil 20,000 lang ang ibinigay sa kanila? Oo, to be honest, yun yung yun na talaga yun. Kumbaga, aminin man natin sa hindi kasi nasiyahan. Hindi kasi nasiyahan yung mga pinagbibigyan ng 20,000. Ang laki kasi ng natanggap na pera. Yun ang main concern talaga doon. Yun ang main concern, kaya ito ay kumalat dahil 20,000 lang ang ibinigay doon. O meron kang nakitang manifesto. At nabanggit mo early on na ang manifesto ay naka-address sa isang senador. Kanino naka-address ang manifesto na yun at sinong senador? Kay Senator Risa Hontiveros. So, yung sinabi yung humarang ng senador, sino yung sinasabi yung humarang ng senador? Si Senator Risa Hontiveros. Kasi nasa kanya yung manifesto ng listahan ng mga pinapasok na Pogo workers na mga Taiwanese. Tsaka ganito yan. Sa BI kasi meron yung tawag dito, emails, diba? Meron yung thread na emails. So ngayon, may mga screenshot ako before that na nababasa ko talaga yung mga nangyayari sa loob ng BI. Since kasi syempre, alam mo na pa, may mga puting ahas din naman tayo sa loob dyan. Kinukwento. So ngayon, yung email thread na yun, sinabi pa nga na, naku, umiikot na yung puwit ni Maan na yung manifesto dinala na dun sa Senate. Ganon. May ganon na kwento hanggang sa, ayun na nga, pagdating na kay ni-receive ni Senator Hontiveros, stop. Dead na yung lahat. Biglang tahimik na lahat. Wala na. Si Maan ay nagpapanik dahil ang manifesto ay ipapadala na sa Senado. Siyempre magpapanik ka, no? Yeah. Pero napunta ang manifesto kay Senator Risa Hontiveros. Yeah. Hindi na nagpanik si Maan. Hindi na. Wala na. So, biglang, na siya, nabansagan na siya na untouchable sa Clark. Ngayon, pagdating sa mesa ni Senador Risa Hontiveros, ang manifesto ng mga Taiwanese na Pogo, majority na Taiwanese na Pogo workers, stop ang investigation. Wala nang chika. Wala na. So ngayon, dahil si Senator Risa Hontiveros ang huling nakatanggap ng manifesto, anong ibig sabihin nito? Siya nagpapigil na. Yun lang naman ang alam mo yung parang simpleng maritesan lang sa opisina. Ang sinasabi, na-hold na, may humarang na, ganun. Wala na. Sandali. Kasi, baka naman si Senator Lito Lapid, or baka naman magkabarkada si Senator Risa Hontiveros at Senator Lito Lapid. Ako, hindi ko alam yung personal nilang relationship, pero madami nagsabi din, hearsay na magkaibigan sila. Magkaibigan si Senator Lito Lapid at si Senator Risa Hontiveros. Yun naman ito para sa katotohanan lang. Ang totoo daw niya, talagang mabait daw si Senator Lito Lapid. So, maaari na si Senator Lito Lapid ay walang kinalaman sa ginagawa ng kanyang anak. O pwedeng gano'n. Kung wala po kayong kinalaman, Senator Lito Lapid, sa Pogo, katulad ng sinasabi ninyo, bakit po ang anak ninyong si Maynard ang kalunch ni Sheila Go na kapatid ni Alice Go? Klarong-klaro na may sabwatan at may mga cover-up. At hindi naman natin pwede ipagkaila dahil talaga yung isang senadora dyan na nagmamalinis parate
binabira si Kibuloy, binibira yung mga Duterte, pero marami palang tinatago na mga kabulastugan. So, ito yung hontevirus ng Senado base sa sinasabi ni Yumi as interviewed by Sas Rogando, ay mayroon na daong manifesto na about 600 Chinese na involved sa Pogo ay pinuslit at pinapalis upon the intercession nung Maan Lapid, na anak ni Lapid, who is the head of the Clark International Airport. Kasabot ang mga some officials of the Bureau of Immigration at nagkakabayaran ng malaki. Pero according to Yumi, kaya sumingaw dahil 20 mil lang bawat isa ang binayad. And she made parang accusation na baka nagka-unsehan. Kaya sumingaw ang nangyaring pagpuslit ng 600 or more Chinese Chinese-Taiwanese. Halo yan Chinese-Taiwanese Pogo employees. Ngayon, ang matindi dito, nakarating na, nagkaroon ng investigation si Risa Hontiveros at isa ito sa mga karapat-dapat sanang sabihin as part of the investigation na may napuslit pero hindi niya mini-mention, kinover up allegedly nitong Risa Hontiveros, which just merely shows that she's a player and there's an alleged corruption that may have gone on as far as this investigation is concerned. Paring Ado, ano masasabi mo, Paring Ado? So 30 million ang dapat na nagpalitan ng kamay dahil 50,000 per 600. 12 million lang ang bumaba dahil 20,000 per person. Oo. So saan napunta yung 30? Oo. Ang sinasabi ni Yumi, allegedly napunta doon sa anak ni Lito Lapid. Kasi siya ang nagpuslit. At saka in one vlog, pero ang matindi dito, sinabi na pakinggan ko yung isang vlog no itong Yumi, nag-intercede daw si Panelo, itong Kengkoy na Panelo, na nakialam na wag daw lang ninyong kasi kaibigan daw nila ito dahil Duterte loyalist itong Yumi at saka yung nanay niya, at wag na lang daw i-implicate, i-purso. Kaya pala, pag pumunta kayo yung sa vlog ni Yumi, naka-erase na lahat yung tungkol dito sa kasong ito. Mabuti na lang na iwan yung kay Sas Rogando na interview niya. Ang nakapagtaka nito, bakit naman inalis ni Yumi? Nagkayarian ba rin yung Yumi at saka nagkatakutan. Nagkatakutan. Nagkatakutan ba or nagkabigayan or ano? Nagtatanong lang tayo. Kasi bakit nyo tinanggal yung pinagbalaki nyo na part 1, part 2, part 3, part 4 at pinali tungkol sa anomalyas yan sa Bureau of Immigration at saka involved yung anak ni Lito Lapid. Pero naka-hide lang na yung video. Kaya technically, pagka yan na-imbestiga, pwedeng balik yan. Pero ako mismo, kahapon, nabasa ko, napakinggan ko. At ngayon, araw, wala na. Hindi na mahagilap. Kaya naka-hide na. Pero ang immigration, gumawa ng, kasi na-undercut sila gumawa ng manifesto. At yung manifesto, papunta sa senatorial investigation, wala nangyari. Wala nangyari. Sino tumanggap? Kinover up
kinover up. Sino tumanggap? Malay natin, baka Si Risa Ontiveros. baka kasama siya, kaparte siya, di umano. Sa kalukuhan dyan. Oo. Kaya nga, pinapanawagan natin ang Bureau of Immigration to investigate this. Matino naman yung bagong head dyan sa Bureau of Immigration. I can vouch for him. He's my fraternity brother. Pwede natin i-trace yan. Biado. Attorney Biado. Mga matino naman dyan ng mga immigration officers na